For natin, New Creation, Church Ordinances, Righteous and Wicked. Ito po yung component ng ating pong pag-aralan sa hapon na ito. From a typical Baptist Articles of Faith, we believe that in order to be saved, sinners must be born again. So dapat ay maisilang muli. That the new birth is a new creation in Christ Jesus. Yung pagtanggap nyo sa Panginoon, that would be your new creation. That it is instantaneous and not a process. That in a new birth, the one dead in trespasses and sin is made a partaker of divine nature and receives eternal life. Kaya nga ang tao pag tumanggap sa Panginoon, meron siyang buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na ito, free gift of God, kaloob po ng Diyos yan. Hindi na kinakailangan paghirapan, hindi na kinakailangan pang pagtrabahoan ng tao. Because it's free. That the new creation is brought about in a manner above our compensation. Not by culture, not by works, o diba? Not by our own godliness or character, o diba? Nor by the will of man, kundi ito, it must be the power of the Holy Spirit na merong kakayahang mag-convince, mag-convert sa tao. Okay? So, ang tao, meron din naman siyang gagawin. Ang gagawin ng tao, yung pagtanggap. Okay? Yun po yung gagawin ng tao. Magtiwala, tumanggap sa Panginoon. Okay. Born again is not a religion, but a rebirth by the Holy Spirit. Di ba? Hindi religion niya. Kaya kung makita natin sa John chapter 3, verse 5 to 7. Sabi ng Panginoong Jesucristo, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. So mahalaga talagang isilang muli. Kasi itong si Nicodemus, nagtatanong pa kasi, pwede ba yung matanda na papasok ulit sa sinapupunan ng nanay niya at isilang uli? But that's impossible. So yung mga imposibleng tanong, tinanong na isang guro, that's against the law of nature. Okay? There can be no new birth without receiving Christ. Wala talaga. Pag ang tao ayaw tumanggap sa Panginoon, kailanman that person will never be saved. Kaya ang sabi diyan, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Diyan po yung makikita natin sa John chapter 1, verse number 12. Okay? Ito yan, yung tinatawag na na to them give He power to become the sons of God. Ang isang tao, halimbawa lang si Mia, siya po ay pupunta sa abroad. Pupunta siya sa yung maraming pera at maraming yaman sa Encantadia. Dami doon sa Encantadia. So pag marami ng mga ginto di ba, yung mga ginto binibigay lang, di ba? Yan. Wala na akong maisip, naisip. Wala akong maisip. Yung mga fantasy, yung yung sa mga bata, yung fantasy ng mga yung may mga land sila, fairyland, anong tawag niyan? Neverland, mga ganun, di ba? Hindi ko maaalala, kaya Encantadia na lang. At least si Filipino version, okay? Itong give them power. Halimbawa lang, nandoon sa ibang bansa, si Mia. Ngayon, magpapadala siya ng pera dito. Kinakailangan meron siyang i-assigned. Di ba? Kung wala pa siyang anak or mister, mag-assign siya to manage her wealth.
So, gagawa ngayon ng tinatawag na special power of attorney. Okay. Yun yung ginagamit sa tinatawag na adoption paper. Nabibigyan yung isang tao ng papel na yun, magkaroon siya ng equal rights with the real sons and daughters. Yun po yan. So tayo po, nung tinanggap natin ng Panginoon, nakalagay dyan, to them give He power to become the sons of God. So hindi po sinabi dyan rights. Rights was not given to those who believe the Lord Jesus Christ, but power. Kasi hindi mo na masabi the rights of the attorney, kundi special power of the attorney. Hindi tinawag na special rights of the attorney, but power. Kapangyarihan yon. Magkaiba kasi yung definition ng power doon sa rights. Rights ay karapatan at yung power ay kapangyarihan. Okay po? Yun po yan. Kaya binigay sa atin ng Panginoon ay kapangyarihan. Kaya lumabas dyan, in whom, yan, yung number 3, also, after that ye believe, ye were sealed by that Holy Spirit of promise. Kaya pang-apat, meron tayong tinatawag na eternal security. Okay? Ito po yan. Sa lupa, we have plenty of securities. Pwede tayong bumili ng kung ano-anong mga, alam nyo, yung mga temporary securities. Insurance policy. Meron mga insurance from womb to tomb. Ay, isipin mo, buntis pa lang na insured na, no? Diba? Hanggang paglibing. Iba naman, mas mahaba-haba yung from conception to resurrection. Mabuhay ka muli. Mahaba-haba yung yung scope ng iyong insurance. Okay. Okay. So, with regards to ito yan. May mga dito. Sa next page 16. Hindi ko nabasahin lahat yan. That's deals with new birth or regeneration. Nakalagay diyan, the regeneration is the instant work of God done by the Holy Spirit and the Word. So yung tinatawag na regeneration, yung pagkasilang, kasi tinanggap mo ang Panginoon, ang daming tawag niyan. Born again, regeneration, ano ba? New creation, save, di ba? Yun po yung mga tawag niyan na pagka ikaw tumanggap na sa Panginoon. Ito, instant po ito. This is not a process na kinakailangan mo na magsisi ka. Pagkatapos, kaya nga ang tanong dito lagi, alin po ba ang nauuna? Yung magsisi ka o tumanggap o magsisi ka? Sige nga. Alam nga naman, sabi ng iba, kinakailangan magsisi ka kasi hindi mo pwedeng tumanggap ka na may kasalanan ka pa. Pero hindi, walang prescription ng Biblia with regards to that. Kaya pag sinabi mong instantaneous, instant yan. It's the work of the Holy Spirit. Hindi na natin questionin, alin ba yung nauna? Nagsisi ka ba? Nagtiwala ka ba? Tumanggap ka ba? Kasi yung mga tinatawag na component, di ba? Confession, pagkatapos yung tinatawag na acceptance, you accept, at saka yung faith. Yun. So, laging pinag-aatatalunan dyan, which come first? Repentance or faith, di ba? Yung faith. Kasi yan, ano yan para bang ikaw magtimpla ng kape, 3-in-1. Nung araw, hindi sa isa mo, di ba? Magpakulo ka muna ng tubig, tapos ilagay mo yung kape, lagyan mo asukal, saka ilagay mo ang creamer. Pagka ininom mo yun, kape pa rin yun. It serves the purpose. Tama po ba ako? Di ba? Bumili ka ng 3-in-1, ganun din ang proseso mo, diniritso mo sa tubig na mainit, ininom mo, it's the same. Di ba? Sugar, milk, and so on and so forth, the same. Ngayon, ang pagtanggap sa Panginoon, instant. Hindi mo na alamin, ay dapat kasi mauna muna ang kaligtaan. Magsisi ka muna. Kasi pag hindi ka magsisi, walang epekto, there is no effectivity with regards to your faith, yung pagtanggap mo. Di ba? Hindi ho ganon. Ibig sabihin noon, yung ingredients na yan, repentance at saka yung faith, nandoon na yan. Instantaneous po yan. No?
So wala tayong pag-aralan dyan kasi may mga simbahan na ganon. Mas malala pa ngayong iba, kinakailangan pa mayroong add-ons pa yung baptism, ano? Repentance, faith, baptism equal salvation. Wala pong ganon. Sa banal na kasulatan, it's faith, faith lang, equal salvation. Ano na? Faith plus salvation equals good works. Ganon ang biblical pattern. Okay? Kasi kung hindi, yung tao doon sa Kalbaryo, nasa impyerno pa rin yun hanggang ngayon. Pero hindi, nakasama na ng Panginoon sa langit eh. Today, thou shalt be with me in paradise. Okay? Hindi nga nagsabi yung tao, Panginoon, patawad ha, ikaw pala yung Diyos eh. Wala eh. Sabi lang niya, remember, ano po sabi? Remember me. Parang si April Buyuhino pala yun, ano? Remember me. Ang bihira pala yun. Okay. Sumikat din yung taong yun. Saglit nga lang. Kawawa din yung mga sikat, ano? Mahirap ang buhay, di ba? Hindi pa pagamot, wala. Grabe, ano? Mga tao. Okay, next. Number 2, and number 16. This divine work results in eternal life and a changed life. Kaya ang tao pagka tumanggap na, changed life yun. Okay. Ako paano binago ng Panginoon? Basta gulero ako eh. Pero na ako yung naging Kristiyano na. Nag-worker ako sa Kainta. Wala akong kaaway sa Kainta. Wala. Kasi, nung ako yung nag-worker, sabi ko, naglilingkod ako sa Diyos, hindi sa tao. Kaya hindi ko nahintayin na mag-utos pa yung pastor ko. Gawin mo to, gano'n. Hindi na. Bible student ako, alas 4, gising na ako. Linisin ko na yung simbahan. Baba, taas kasi may eskwelahan. Marami kaming worker, pero hindi ako maasa. Si Celso. Pati yung adik dyan, yung maliit. Yung adik-adik dyan. Nakikita nyo, adik-adik. Ganun-ganun. Payat. Bunga namin yan. Dito namin na buitisan yan eh. Magtitinda ng balot yan dyan eh. Nag-rebuildi ka pa, Sir Bing. Ako, si Celso, si Benji, Yan, si Rodi, namatay na. At saka yung taga-Floodway. Si Marina, si Celia, si Grace Bacod, at saka si Hernan, si Ferdi, Pastor Pat, Pastor Chris. Dami namin, 13 kami. 13 worker. Ang nakatira sa church, 5 kami. 5 kaming worker. So, hindi pa naman ganito ang simbahan nun. Wawalisan ko, tapos floor wax. Tapos floor wax. Sa hapon, bubunutin ko yan. Tapos magbaptize kami, baptistry, iigiban ko mula baba sa second floor, iigiban. Kaya minsan natatapos ako ng mga alas 2, alas 3, hanggang alas 4 na madaling araw, tapos tulog. Alas 8, Sunday school. Pero hindi ako nasasabi sa mga worker, pero ito gawin nyo. Basta ako wala. Lahat ng gawain, simbahan gawin ko na. Wala akong kaaway. Wala. Tanong nyo Katila, paano maglinis ng CR? Kinakamay ko yan, pinupunasan ko yung Elidoro. Inano ko yan, yung pag madumi na, inaano ko na sandpaper yan na ano. Ganon. Kadiri naman pa din ito. Ay, hindi, na-flush out na yung dumi niyan eh. O, sabon mo na eh. Kaya, ganon. So, wala akong kaaway. Kasi hindi, ang akin kasi, paglilingkod lang. Service lang. Kasi naintindihan ko yung Bible yan. Nasabi ng Biblia, not with eye service. So, naglingkod ka sa Panginoon. At saka tuwan-tuwa ako, pag nagbubunot ako, na-memorize ko yung 1 John. Yung buong libro, 1 John, memorize ko yan. Habang nambubunot ako. Gano'n, tuwan-tuwa ko yun, pag gano'n. May Bible ako yan, papapawis ako. Memorize ko yan. Noong araw. Habang nagbubunot ako. Yun yung memory verses ko nung time. Kaya marami ako na-memorize doon ng mga verse. Yung Ecclesiastes chapter 12, Proverbs chapter 3, mga memorize ko yan nung araw.
Acts 17, memorize ko yan. John chapter, 1 John, di ba? 5 chapters yan, memorize ko lahat yan nung araw. Kasi pag habang nagbubunot ako, yun yung pinaka-punching bag ko. Kaya hindi ako napapagod. Hindi napapagod. Minsan nagagalis pa sabihin, bakit inaako mo lahat ko? Kung magkusa sila, di magkusa sila. Di ba, naglilingkod ka sa Panginoon, tapos utusan ka. Hindi paglilingkod sa Panginoon yun. Kasi pag naglingkod ka sa Panginoon, it should be voluntary. You volunteer yourself. Kasi hindi naman pwede magpa-thunderstorm ang Panginoon pag-idlat. JC, magpunas ka. O di ba, magwalis ka. Wala namang ganun eh. There is no, walang ganun. Kaya gumawa ka according to your free will. Tapos meron ka pang hawakang verse sa Biblia. Kaya kagagawin ko to kasi ito nasa Biblia. O di ba? Yun po yan. Hindi sabi lang ng preacher, ng pastor namin, hindi ganun. Dito kasi, napapansin ko, magtatrabaho lang pag nandyan ako eh. Ayoko nang ganun. Kasi ako bibihira din ako mag-utos. Hindi ako gaano para utos. Ayoko mag-utos. Kasi gusto ko yung kusa. Mas masarap kasi magtrabaho. Kasi ako noon, ayoko rin yung inutusan ako. Kaya noon, hindi ako nagpapalabas sa nanay ko. Hindi rin ako nagsasabi, mami, may sinaing na ba? Hindi. Sa bagay, sa bata siguro yan, yung kalakihan mo. Siguro. Kaya kayo, huwag kayong, yung eye service. Pag may nakatingin, pa-impress. Huwag. Kawin nyo. Okay, ito po yan. Result, some results of regenerations are cannot continue to indulge in sin. So, hindi na dapat. Pag ligtas na, you cannot continue in sin. Truly knows how to love the brethren. Mahalin mo yung mga kapatid sa pananampalataya. Okay? Kaya, dito, I want you to practice partiality. Huwag yung meron lang kayong, yung close. So, pagkalinggo ng umaga, make sure you greet everybody. Hindi lang yung cycle lang ninyo yung na hindi nyo, ay, membro pala yan. Nagsisimba pala yan dito. Ano nga pangalan yan? 5 years ka na dito, hindi mo pa rin kilala yung mga membro. Oh. Mrs. ko ganun. Sino ba yung Ricardo? Alam na, grabe ka naman. So, ganun, di ba? So, try to, to mingle with people. Maganda nga, pagka, yung tago, meron tayong, church Bible study sa bahay-bahay na membro kasi para magkaalaman din yung mga, mga bahay na membro. O, di ba? Yun po yan. Ngayon kasi mahirap kumbaga, sa panahon ngayon ng new normal, ang hirap. Ako din, gusto ko magbisita. Natatakot din naman ako. Hindi ako natatakot na magkasakit ako. Natakot ako baka may mangyari doon sa pupuntahan ko. Nakuha niyo ba yun? O. Pumunta ka doon, biglang nagkasakit yun. Naku, si pastor ang career. Nakuha niyo ba yun? O. Kasi, pinopromote din kasi sa television mga artista. May busita akong kaibigan, nagkwentuhan kami ng 30 minutes. Pag alis niya, bigla akong nagkasakit. Career pala yun. Pambihira, di ba? So, mindset ng tao yun. Nakukuha nila, napipick up nila. Sabi ko, walang hiya talaga itong mga celebrity na ito Tapos, ang tao kasi ang Pilipino, ang daming version ng COVID Saan ba ako nung isang araw? Inubo, yung milagnat, tsaka inubo. Sabi ng mga tao, pa-check up na kayo, may COVID yan. Hindi. Patawas mo yan, patay sa COVID. Patay yung COVID pag natawas mo. May sariling gamot din. Sabi ko, tama. Sige, tawas nyo. Pero totoo naman yan. Kaya siguro dumami ang sakit dahil nga hindi na tayo. Noon kasi masyadong, with regards to cleanliness, ang Panginoon. Noon kasi pagka pumasok ka, yung tinuro ni Rafi, tama yun pag pumasok ka sa Kaya nga ang mga membro noon, yung ordinaryong worshiper, hindi pinapasok sa loob ng court
kung ito yung simbahan, ang nandito lang, priest at saka yung mga Levites, yung magsimba nandoon lang sa labas, hindi pinapasok yung mga tao. Kaya pag nagsimba kayo, sa labas lang kayo. O, di ba? Ngayon, iba na eh. Pag nagsimba, nasa loob yung mga membro, ang pastor na sa labas eh. Gala-gala. So, kita niyang noon, pag pumasok ka, nakahugas ka ng kamay at saka paa. So, ganun po yan. So, yung cleanliness nila nung araw, bumalik dito. By the way, yung word na cleanliness ay English yan, pero hiniram ng mga Kano yan sa Pilipino. Kasi yung clean, sa Tagalog yan, linis. Pinagsama ng Amerikano, cleanliness. Okay ah. Maloko to. Ha? Ano, Mia? hindi mo na gets, Mia. Okay. O ano pa? Truly knows how to love the brethren, accept the deity of our Lord Jesus Christ, keep the commandments of God, overcomes the temptation and pressures of the world. Kasi lahat ng bagay may tukso, has a protection from Satan, fruit of the Spirit, hears and follows. Kaya ako na pastor, wala akong kaaway na tawag doon. Na mga pastor, wala. By the way, yung classmate ko pala sa Bible School, namatay na pala sa Davao, si Pastor Aaron Tolentino. Kaya binuksan ko yung Facebook namatay bata sa akin yun Aaron Tolentino. Nagbiruan pa kami 2 years ago dito sa MOA Nagkita kami. Hindi MOA, dito sa Aura. Sabi niya, adto ka sa Davao, Wong. Sabi ko, ikaw man hidiri. Sabi ko, punta ka dito. Sabi ko, sige, pagka may time. Wala na. Na-cardiac arrest. Batang bata, gwapo pa naman. Aaron Tolentino. Classmate ko yun. Marami na rin ako classmate sa Bible School na ganda matay na. Hindi ko pa naimbitahan dito. Ako rin, hindi nila na. Kasi nagkalayo-layo kami. Yung isa nasa Canada. Yung isa, si Angel, nandyan dito, sa Nabutas. Yung isa, nandyan sa mga kitong. Sa mga kitong. Sabi yung kitong dito. Nabutas ba, Valenzuela? Yung may mga kitong. Sa may lugar dyan, mga kitong yun. Kaya pag nakita kami, ayokong lumapit. Hindi sa takot ako na mahawa. Hindi naman nakakahawa na ang kitong. Yung leprosy, hindi naman. Kasi may gamot. Kaso nga lang, siyempre, maano ka yung parang manginginig din yung kalamnan mo. Kasi tao ka di ba? Tapos yakapin ka. Basta ka, Bong. Hindi ka makatulog pagkagabi. May stress ka doon, kaya magkasakit ka yun. Meron bang load yung cellphone nyo? Hanapin nyo, Aaron Tolentino. Namin nyo. Ayan, mamaya na lang. Okay. Next page. Ito, mga question What do you think so many members remain unchanged from their sinful ways? Bakit marami mga membro na hindi pa talaga nagbabago at hindi pa talaga iniwanan yung mga makasalanan? What should be some of fruits seen in saved persons? So, nabasa na natin kanina yan. Okay, page 17. Doctrine of the Church. Ay, ito, mahaba-habang usapin to. Paano kaya? May oras pa ba tayo? Meron pa? 24 minutes pala yung record. Okay. So, pwede ba tayong extend ng mga 10 minutes? 10 minutes kaya pa? Okay, 10 minutes. Okay. So, ito po yung yung tinatawag na church, doctrine of the church. So, church is not a building. Hindi to. Kaso lang nasanay na tayo. Saan ka punta sa church?
'Di ba? Ang yung progression ng utak natin sa church. So, dapat nating maunawaan that church is not this building. We are the church. This is just a building. Okay? So, yun po yan. Ang nakalagay po dito sa ating list, we believe that the Baptist Church is a congregation. So, congregation tayo. Baptized believers. So, kagaya ni... Sino na ba nagsusulat ngayon ng record natin ng mga baptism? Ikaw na ba, Princess? May mga record na ba tayo? Kasi baka hindi may record si Mia. Ha? Si Jomar, oh. O, dapat may record siya, no, ni Mia. Ha? Pag nilubog yan, doon na yan sa 5-star hotel. O, sa Manila Hotel na pala. Okay. Baptized believers associated by a covenant of faith and fellowship of the gospel. Said church being understood of the citadel fortified place and propagator to transmit of the divine and eternal grace, observing the ordinances of Christ, governed by His laws, exercising the gifts, rights, and privileges invested in them by God's Word. So dito tayo mga kapatid, kaya tayo nagkakaisa tayo dito. Nobody force us to have gatherings like this. Ang nag-net or nag-bind sa atin is no other than the Holy Spirit. Because the Holy Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Indeed, okay, tayo yan. So, being a child of God, hahanapin mo yung kapamilya mo, kapariha mo. Sa kasabihan lagi nga nila, birds of the same feather are the same birds. Di ba? Hindi mo pwedeng the same birds yun. Are the same birds. Kaya tayo, we have the same faith, we gathered together because we have the same faith. We understand each other. So, paano nangyari yan? Magkaibang level of understanding natin at ibang level ng ating pananampalataya. Merong bago, batang-bata, si Mia, at meron namang matatanda na. Pero minsan yung mga matatanda, pasaway na eh. Di ba? Yun. Kaya wag lagi ninyong isipin na matanda na kayo, marami na kayong privileges. Lagi natin isipin that we are always starting. Ako sa tanda ko na ito, kumbaga, pwede naman ako magpayaman, Pero, ginagamit natin yung funds to have ministries, to have missions. Kung tutusin, marami tayong mission kaysa mother church natin. Sila 50 years na. 50 years na yung church natin, yung Pastor Bing. Pero mas marami tayong mission kaysa kay Pastor Bing. Nakuha niyo ba yun? Marami. Tayo lang sa 12, 13 na eh. Kaya kahapon, nag-pray ako, Lord, increase our giving kasi magpapadala ako ng support doon sa mga pastors natin. So, yun po yun. And bring your people, Lord, para makapagbigay. Dumami bigla, So, ganun eh. A simple prayer, Lord, bring your people para magbigay sila. Nandyan, dumating sila eh. Ganun lang yun. So, nag-pray ako kanina madaling araw, alas 5. Sabi ko, sino kaya nag-pray sa akin? Sabi ko, siguro si Pastor Kim, Pastor kaya si Pastor Park. Ito yung mga Koreano na mahilig mag-pray sa akin eh. So, pagka nagising ako ng mga naalala ko, sino kaya nag-pray sa akin? Pero hindi ko pa naalala. Siguro si Mia, tulog pa to eh. Tulog pa ito na alas 5 eh. Tulog ka pa Mia alas 5, yun. Mga Koreano kasi maaga magising talaga. Ang Koreano, lalo na kinapasok Park. Doon yung simbahan kasi nila, mga Korean churches, bukas lagi yan pagka-umaga. So, ang mga membro nila, before going to any activities or office, dumadaan simbahan, doon sila nagpipray. Wala namang simba. Pero, parang kaugalian na nila, na talagang umaga, pupunta na simbahan, nagpiprayan. Tapos meron silang dyan, yung coffee corner, na doon sila nagko-coffee, yan. Tapos coffee lang, marami silang mga instant doon, mga cup, mga lang, tapos go na, basta pray sila. Kakanta sila doon, sa simbahan, tapos magpipray. Kaya pagka umaga, yung simbahan nila maingay.
Kasi maingay sila mag-pray. Boji! Ganun, sumisigaw sila pag nag-pray na umaga. Kaya lang naman ako nagising. Sabi ko, ba't ang ingay simbahan? Sabi ko, mga nag-pray ito Hindi ko na maintindihan Tanong ko doon, ano ibig sabihin na Boji? Father. Nag-pray sila sa Panginoon, Father. Kaya kinabukasan, bihis din ako. Sama din ako sa kanila, pray. Kaso hindi ako makakonsentrate kasi ang ingay nila Tayong Pilipino, sanay ng tahimik. Pero wala tayong magagawa. Kultura nila yun So, hindi mo pwede sabihin, mga born again yata itong mga to. Mga Pentecostal yata. Hindi. It's culture. Di ba? Hindi natin Hindi natin pwedeng anuhin. Okay. Ano pa? So, dito mga kapatid, kaya nagkasama-sama tayo dito because of the Holy Spirit of God. Dito, as a church, ako yung pinakatatay ninyo. So, tingin nyo sa akin tatay. Di ba? So, I'm your father of the faith dito. So, kayo naman, ang tingin ko sa inyo mga anak. Di ba? So, ganun, anak sa pananampalataya. Yun. Kaya, we function here as a family, spiritual family. Okay? So, mayroong mga matatanda ng Kristiyano, yun, mga natin, mga kuya, at ate sa pananampalataya. Kaya dapat din dito, kaya nga dapat matuto din tayong mag-apply ng tawag doon, seniority based sa edad natin, di ba? So, kay Mrs., hindi ko pinapatawag si Mrs. Ay iba kasi mga pastor's wife, tinatawag nila ma'am. Ma'am, Ako ayokong tawagin, ma'am. Kasi nga pamilya nga family, di ba? If it is a family, di ba? So magtawagan kayo kuya, ate. Di ba? Pamilya Bakit sa simbahan? Kaya ako minsan parang kontras-kontras ang tinuturo nito. Sabihin mo sa pulpito, you are a family, spiritual family, pero ang tawagan ninyo ma'am, sir. Parang hindi yata appropriate yung term na yun. Bakit? Sa pamilya nyo, sabi ba kayo doon? Sa tatay mo, sir, baka masapak ka ng tatay mo, nanay mo, ma'am. Hindi pwede. At least mami ang tawag mo sa kanya. So, yun po yan. Kaya hindi ako mula noon, hindi ako nagpatawag kay Mrs. Sa bahay, tinatawag siya ng mga kasama namin doon, manay. Ibig sabihin noon, ate. Ate. Ako naman, kasi mga kapatid ko, tumatawag sa akin, Manoy. Mano or Manoy. This is older brother. Okay? So, kayo, kasi nasa Katagalugan kayo, tawagin siya ate Cha. Huwag niyo na tawagin Ma'am Cha. Dito lang kasi tumatawag sa kanya Ma'am Cha, sino to? Si Ate Marilyn nyo. Siya lang naman na iba dito Ate Marilyn nyo, tawag lang niya, Ma'am Cha. Saan si Ma'am Cha? Ayoko magpatawag na Ma'am Cha. Tawagin nyo ate. Kasi parang may borderline kayo Pagka tinawag, kahit nga sa bahay. Kasi may mga pastor na tawag nila kahit sa pamilya nila, mga anak nila, tawag pastor. Ayoko na gano'n. Ako, I see to it, I don't like my children to call me pastor. Tawagin ako tatay. Father. Because I'm a father to them. Okay. At yung tatay ko, gano'n din. Gusto ko tawagin ako niya Bong. Nadama ako, anak ako. Pero pag tinawag na akong pastor, it seems to me I'm a stranger. Di ba? Nakuha niyo ba yun? So the moment your father or your near to you call you in your title, that means you are no longer belong. Parang napakalayo mo na, unreachable ka na. Di ba? Kaya natutuwa ko kay pastor, teacher namin ni Joman, si Dr. Lion. So, pag tinawag niya yung anak niya, our preacher for today is my son. Ed, come here. So, tawagin niyo ang anak niya. Ed, come here. Preach to us. Never niyan tinatawag niyan, Pastor Ed. So, kahit nasa pulpito, ginagamit niya yung pagkatatay niya. Di ba? In which, sa iba, sa pulpito na, hindi tinawag pastor di ba? Yun yung mindset ng mga tao. Dapat tawagin sa titulo. Pero nga the best ngayon Tinawag siya ng tatay niya. Di ba?
very near to the heart, not to the title. Nakuha niyo ba yun? Oo. Yung iba kasi mga title grabber. Gusto yung titulo ang itawag. Hindi, it becomes a borderline. Okay? So yun po yan. Kaya dito, si Ate Chanyo, tawagin yung Ate Cha. Kasi mga Tagalog kayo. Ngayon, kung Bisaya kayo, Manay. Di ba? Yun. So, ito po yan mga kapatid. Ngayon, ang church mga kapatid is not invisible church. Hindi po ito invisible. Kasi pag invisible, hindi nakikita, no? Uy, nasaan na yun? May napindot ako yun. Okay. With universal members. So, hindi po invisible, universal ang church. Ang church is local visible. Pag sinabi mong local dito, kasi maraming pilgrim. Pag sinearch mo pilgrim, may Pilgrim Bible Baptist Church sa Italy. Minsan, pag mag-type ako ng letter P, Pilgrim Bible Baptist Church, ang lumalabas lagi, Italy. Pilgrim, Italy. Sabi ko, ba't hindi ito Italy na ito? Ito yung maghahanap ako ng pilgrim, laging Italy. Hindi kagad yung Brookside. Iwan ko sa inyo. Sa inyo, automatic, So, ibig sabihin nyo na lagi yung, kahanap, Sa akin kasi ka-friend ko yata yung, yung pastor doon. Kasi minsan, yung tawag doon, nakinig ako sa mensahe niya, hindi ko maintindihan Italiano For the sake of arts lang. Okay, so hindi po, ulitin ko church is not invisible, but church is visible. Nakikita si kayo lahat. Di ba? Yun ang visible. Yan. Hindi po pwedeng mag-preach ako dyan na walang tao, invisible. Kasi universal daw Ginagawa lang natin yan during pandemic. Yan. Na meron tayong walang mga tao. Okay, another one. Universal. Hindi ho universal ang church. Again, ulitin ko lang church is a visible and local church. Okay? Local dito, Brookside. Pilgrim, Kainta. Pilgrim, pagdating ng araw, pag dumami na tayo, siguro magkaroon ng simbahan dito sa Mahihay, di ba? Di ba? Kasi pag marami na Mahihay. Dito nga, Katoliko, tatlong Katoliko rito Meron dyan, meron doon, meron sa Birmingham. Pagdating ng araw, ganun din Pilgrim Bible Baptist Church, Camden. Pilgrim Bible Baptist Church, Gate 1. Pilgrim Bible Gate 2, Gate 3, di ba? Pilgrim Bible Baptist Church, Bahain, Lubugin. Pilgrim Bible Baptist Church, Mataas. Di ba? Ayos yan, dami nating pilgrim dito. Because we cannot accommodate everybody in one place. That's reality. Di ba? Yan. Pagdating ng araw, magkaroon ng mission tayo doon, extension ng church sa Binangonan, di ba? Sa Darangan. Ang mission house natin doon ay nasa likod ng 7-Eleven. 7-Eleven. Doon sa may stoplight. Sa likod lang. Si Pastor Renato. Yan. Tapos yung Darangan, wala pa kasi meeting place. Pero parang correct din yung mga nandoon. Sila-sila din. Ang ginagawa nila sa Sunday School, Tapos paano ang preaching nila? Sila-sila din o nakahook dito? Ganon? Okay. Sige. Mukhang hindi nandito si Philip Iskapo Hindi sumama doon Iskapo Kaya tumakas. Jim well ang preacher. Kala ko tumakas Binibiro pa naman kanina. Okay, must be understanding in church and acceptance of responsibilities. So lahat tayo dito, ayokong tawagin na members tayo. I don't like it to be popular na tayo po ay mga membro. For the sake of convenience and for the sake of formality, sinasabi natin membro tayo, di ba? Because I don't want na kayo masanay na membro ako ng church, I have the privilege. No. Kasi ang membership, it has plenty of privileges.
Magmembro ka sa SM Advantage, marami kang di ba? Sa mga rewards, may marami kang tawag doon, privilege. Church, nandoon na privilege yun. But, being a member is more than a privilege. It's duty and responsibility. Wala naman sinabi ng Panginoon, I will give you privileges No. Kundi binigyan tayo niya ng utos, command. So, ibig sabihin ng church is more on may pinapagawaan Diyos dito. Kasi nandoon na siya doon, sa langit. So, ang gagawin niya, wala na ako dyan mga anak, trabahuin niyo ang trabaho ko. Gawin niyo. Kayo ang gagawa doon. So, ibig sabihin, ang church, inasa niya sa bawat isa sa atin. Dapat ang church functional. Kaya dapat nga tayo talaga, natapos lang itong mag-concentrate talaga tayo sa discipleship. Kasi doon talaga ang discipleship nandoon yung makita mo yung mga kapatiran na talagang kumikilos. So yun. Ako natutuwa ako may mga kaibigan ako sa CCF. May babae diyan na kaibigan ko. Sa 12 years na siya. Sa CCF. Sabi ko, anong grupo mo? Sabi niya, nag-create ako ng grupo. Mula nung maligtas ako, na-disciple ako, nag-create ako ng grupo ko. 12 years na yung aming Bible study, hinahawakan ko. Sabi ko, ayos ka. Ilan na yung tao mo for 12 years? 12 na rin, kasi ang commitment ko sa Panginoon, 1 sa bawat taon. Pambihira, grabe. Na-maintain niya yun. Na-maintain niya. Every Thursday yun, may sarili siya. Every Thursday, pupunta sila doon sa CF. Mayroon silang oras na nag-meet sila doon. For 12 years na niyang ginagawa. Sabi ko, ang bihira. So, ang ganda kung meron din kayong hinahawakan na pagdating ng araw, di ba? Mag-anniversary din kayo ng inyong discipleship. 5 years discipleship, 5 years discipleship, 5 ang membro mo. Kung masipag gagawin mong 3 in every year, dadami yun, di ba? So, yun. Kasi ayoko na uwi kayo sa langit, mga batid, na hindi kayo functional. Yun na kailangan kasi, at least, mga tayo, nagpa-function tayo. Di ba? Kasi ang isang pamilya na hindi kumikilos, dysfunctional family yan Wala Nanay naghuhugas, nanay nagsasaing, lahat. Yung mga anak, members of the family, walang ginagawa. So, dapat, everybody is functional. Okay? Our commitment. Ito ay itong nakalagay dyan, our commitment to our church, to ourselves. Ito yung tinatawag na articles of faith. Ang articles of faith, ito na yan. Having been led as we believe by the Spirit to receive the Lord Jesus Christ as our Savior and on the profession of our faith. Having been baptized by immersion in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, we do now in the presence of God, angels, and this assembly, most joyfully entered into the covenant with one another as one body in Christ. So ito yung ating commitment sa Panginoon. Ito naman yung commitment natin sa church. We engage therefore by the aid of the Holy Spirit to walk together in Christian love. Kaya dapat huwag mag-away-away. Ngayon, kung nasubukan ko din naman na tawag doon sa church, nagkaka-ribal-ribal kami mga young people. 5 kami, isang babae lang namin niligawan. Nakita ko pulis yung isa. Yung isa talagang gwapo. Wala akong panama doon. Wala talaga. So, sa 5 kami, sabi ko akong pinakakulilat, Bible student pa. Sabi ko, saan kayang area? Yung isa, maghahanap ka ng abinyo kung saan yung strength mo Sabi ko, strength ko nasa Bible student ako. Bible study ko ang buong pamilya. Kaya sinasadya ko mag-Bible study pag nandoon yung mga manliligaw. Bible study tayo. Kaya halip na manliligaw, hindi na. Bible study na Sabi na, pamilya ka, brother, panira ka ng hindi, Bible study lang ako Di ba, panira ng mood So, naintindihan ko yan, mga young people, Sa awa naman ng Diyos, sa 5 kami, wala. Pero sa 5 kami, ako yung nagpatuloy. Yung iba yan. So, mali kasi ang motibo
Pagka ayaw ko sagutin, hindi ako maglilingkod sa Panginoon. Wala yun, hindi yun. Kung ano man problema, relationship, ito sa temporary, patuloy ka lang sa Panginoon. O, di ba? Pero sila, minsan gusto kong hanapin sa Facebook. Kasi ang gwapo naman ngayon, crush ko nga yung mga yun. Yung dalawa doon, crush ko eh. Ang gwapo kasi, yung mga Mexican. Sipin mo, karibal mo sa tapos pag manalamin ka, mas type mo yung mas type mo yung wala kang believe sa sarili mo, di ba? Wala kang self-confidence. Di totoo yan. No, kumbaga, kung gusto mong lumaban, hindi pag manalamin ka, wala ka talaga, wala ka sa kalingkingan eh. Wala pag nagsalita, wala ka sa sa English mo, bagsak ka na sa babae. May mga ganun, di ba? Sa Bisaya ka pa, wala talaga eh. Sa family line, nakaangat sila sa buhay, ikaw kulilat. Wala. Pag titingnan mo, kahit sa mukha, sa tayo, wala talaga. Oh. Pero meron pa rin palang paraan. Mas gwapo yung kaluluwa ko kaysa kanila. doon lang. Ayun o. Pero at the end of the day, kalimutan nyo yan. Yan ang tinatawag na young love. Young love. Oh. Lumilipas lang naman yun. Pag the more you age, you question about right relationship. Magpapamilya ko. Pag itong lalaki ito, pakasalan ko, makabili kaya kami ng kalan, makabili kaya kami ng pinggan, makabili kaya kami ng kumot. O, di ba? May magaganda kaya ang pagkain sa bahay. Malinis ba ito? So, yun yung mga maturity level. Diba? Malinis ba ito? Sa anak namin, masikaso ba ito? O, di ba? So, yun na yung maturity level ng buhay natin. Okay? So, hindi naman tayo mangarap na kung itong lalaki ang pakasalan ko, may swimming pool ba ako? May helicopter ba ako? That's too much. O, di ba? That's too much. You are thinking about impossibility. O, di ba? Unless, yun yung level mo. Pero pag dito, to ourselves, we engage to maintain family and devotions, to religiously educate our children, so on and so forth, to ourselves to. Ito, itawag doon, ayusin pa natin. To each other, we further engage to watch over one another in brotherly love. So, dapat tayo. Ay, si brother, hindi pag hindi may mga bagay na hindi ko na nakikita ninyo. O, di ba? Pastor, hindi So, ipapalo up nyo na kayo mismo. O, di ba? So, among yourselves, nagpapalo upan kayo. Yan. Okay? Paano nyo ginagawa yan? To remember each other in prayers, walalahanin natin. To aid each other in sickness and distress. To cultivate Christian sympathy in feeling and courtesy in speech. O, di ba? To slow to take offense. Kaya wag laging away-away. O, yan. Hindi maganda yan. Magpatawaran. Okay? Yan. Sa baba, to our future, we moreover engage that when we remove from this place, we will as soon as possible unite with some other church where we can carry out the spirit of covenant and the principle of God's word. Kaya dapat pag kayo po ay umalis sa church dito, umalis kayo dito, nakabili kayo huwag kayong mangarap ng lugar na walang simbahan. Ang dami kong mga kaibigang Kristiyano pumunta ng Cavite kasi maraming mga bahay doon na mura. Wala naman mga simbahan doon na pariwarang buhay nila. So, make sure na ang hanapin ninyo una ay simbahan. Accessible ba sa church? O, di ba? Pag ang bahay nyo accessible sa basketball court, malamang ang anak ninyo basketballista, yan lagi yan doon. Pagka ang anak nyo ay nandoon sa malapit sa mall, gala yan doon. Pero pagka ang bahay nyo malapit sa simbahan, ayun, accessible yung simbahan. Kaya nga nung araw, the Old Testament time, ang bahay nila lahat nakaharap sa templo. Yung mga pinto nakaharap. That is the center of their life. Ngayon ang tao, ang sentro ng buhay nila, iba na. Career,
material things, di ba? Mag-iipon ka ng television, ng kotse, ng kama, pambira, may mga pangalan ng mga damit. Dumating si Yellow Sis, wala lahat. Kita mo, di ba? Diyan sa may, ano yung lagi nalulubog dyan? Na subdivision, laging nalubog sa Marikina area, Provident. Oh, 2009, nalubog na yan. Naka-recover sila. Nalubog yung kotse mo. Nalubog lahat, di ba? Pati bahay mo. Sa atip ka na lang o sa bubong. Tapos mula noon, naka-recover ka, bumili ka na naman, trabaho ka, puro overtime ka, pambihira. Hindi mo na na-enjoy yung buhay mo para balik yung lahat ng binaha ka naman ulit, zero ka na naman. Oh. So doon mo makita na talaga, things are things. Those are material. Passing through lang yan. Misis ko nga, pag nakabasag yung anak ko, sumisigaw, ba't mo sigawan yan? Pasalamat ka nga, hindi nasaktan yung bata eh. Hindi bumili tayo ulit. Sayang eh. Ay, hindi sayang yan. Kasalanan mo, bumili ka ng babasagin eh. Oh, di ba? Kasi mahilig siya sa may pangalan. Ako kasi hindi ako mahilig sa may pangalan. Sabi ko, hanggat malilit yung anak natin, huwag tayong bumili ng mga gamit na mamahalin. Kasi useless talaga yan. Oh. Bumili tayo ng mga gamit na pwedeng abato ng bata. Di ba? Yung pag binato, hindi mabasag. Oh. Ano matawag? Ito, Pamilya Ligas. O Jomar ba? Oh. Sabi niya, tama na raw ako. Video call. Oh, yan. Dito, tapusin ko na. Okay na yan. Oh, next time na lang. So, page ano tayo? 18, ano? So, mag-video muna tayo. Sabi yun. Saan yung, tawag doon?